during the pre-marking conference, during the pre-trial. But unfortunately, at that time, the defense did not agree to enter into stipulations, even if these documents were actually common exhibits. In fact, these were submitted by the Office of the Vice President and the Department of Education in connection with the liquidation of their use of the confidential funds. So, but eventually, as we've seen a while ago, they agreed to stipulate on the existence and authenticity of some documents, but not all. So they still did not agree to stipulate on the acknowledgement receipts, which they submitted. These are around 840 documents. So our witness will have to identify and authenticate them later. And then, so just a brief background. So as you've seen, the witness is from the ICFAO, of the Commission on Audit. This is the office of the Commission on Audit, which handles the auditing of confidential and of confidential funds. So he right now we're just focusing on the liquidation of the OVP's use of confidential funds for the last quarter of 2022. So far, that's the extent of the testimony that has been covered. So as you've heard, during the audit, so far, based on what the witness stated, nasabi na niya mayroong mga important discrepancies or issues which were spotted during the audit. Among them were the fact that this 125 million confidential funds was supposed to be for the last quarter of 2022. So meaning, as they've stated, October, November, and December. But based on the documents submitted by the OVP itself, mukhang 11 days lang ito, nung remaining month, nung December 2022. Nasabi din niya, dahil na-point out niya dun sa joint circular, which governs the use and liquidation of confidential funds, may specific purposes lang kung para saan ito pwedeng gamitin. At nasabi niya, based dun sa submissions nila ng liquidation reports, mukhang hindi siya tugma dun sa mga reports na yon. So, dahil dun sa observations niya, tulad ng sinabi niya, nag-issue sila ng audit observation memorandum. At dahil dito, ang Office of the Vice President, nag-submit sila ng revised accomplishment report, dahil nga merong discrepancies. At doon tayo tutungo mamaya, doon sa testimony niya, para sabihin anong naging aksyon na ginawa pa ng COA pagkatapos nito. Maybe, do you want to give a statement too? Natutunghayan natin ngayon yung testimonya ni State Auditor Roderick Wamil. Isa po siya sa mga auditors under Commission on Audit, pero siya rin specifically ang naka-assign sa ICFAO o ang opisina na sumusuri sa paano ginasta ang confidential and intelligence funds ng mga ahensya na nag-request nito, binigyan nito. Isa po sa mga ahensya na yon ay ang Office of the Vice President and the Department of Education, noong ang head of agency po ay si Vice President Sara Duterte, and even nung siya ay Secretary of Education. Konting background lang po, gusto ko pong i-emphasize yung sinabi ni State Auditor Wamil na 3 vice presidents ang dinaanan niya, 3 Department of Education secretaries ang dinaanan niya, pero tanging si VP Sara Duterte lang po, nung hinawakan niya yung OVP at ang DepEd, ang nag-request ng confidential and intelligence funds. Nonetheless, sige, ginrant po siya at may general observation sila na under the joint
Memorandum Circular 2015-01 na inisyu ng DBM, COA at ng mga iba't ibang ahensya na strict accounting rules apply. Meron pong particular purposes lang na pwedeng paggamitan ng confidential and intelligence funds, meron pong bawal. So ngayon, noong nag-submit po si OVP and ng DepEd ng kanilang audit reports, may napansin na kulang sa supporting documents ang Commission on Audit at nag-request na ilakip yung mga supporting documents na iyon. Ngayon po, nandun na tayo sa bahagi kung saan yung sinumite pabalik ng OVP at ng DepEd ay may napansin ang COA ng mga discrepancies. Ang punot dulo naman po ng proseso na ginagawa natin ay kung may discrepancies, hindi dapat hayaan. No? Dapat po itong suriin, butbutin, para sa punot dulo, mapagtitiyak natin na ang pera ng taong bayan ay hindi lang po napupunta kung saan-saan. So, kaya po ginawa ng COA yung kanilang trabaho at sa kaalaman natin, no, ay dumulo po ito sa desisyon na sa dulo ay may hindi po nakitang tamang paggasta at ngayon ay in order ang OVP at DepEd na ibalik. Pero hindi pa yon nakasalang sa ngayon, no? At hintayin natin tong sasalang sa linggo na ito at sa darating na linggo. And sa bahagi naman po ng impeachment court, no, sufficiently ay bahagi ito ng mga impeachment charges dahil mabigat po yun. Kung may nakita tayong hindi tamang paggasta, ang iilan nga pong mga nalaman natin noon pa at hanggang ngayon ay binubutbut pa natin yung 125 million pesos in 11 days. Yan po yung ni-request at ginrant na confidential and intelligence funds under OVP na ginasta from December 21 to December 31, 2022. No, narinig natin no, nung last week, yung land bank, nakakuha siya ng check no, for that amount and then dinisburse or in-encash on that same day. So, basically, dumadagdag po yung mga sinasabi nating unusual, pero ang gusto naman natin magtuloy-tuloy yung proseso para po matatakan na natin ano po ba yung katotohanan, maimbestigahan natin to, at maitimbang ano po yung effect nito sa fitness to rule ni VP Sara Duterte. Salamat po. So, handa na tayong sagutin ang inyong mga katanungan. But just a reminder, let's keep it brief and to the point para mabigyan natin pagkakataon yung iba pang magtanong. Haji, go ahead. Magandang hapon po, Haji ng Brigada News FM. Just to clarify dun po sa stipulation, so since hindi po sila nag-agree, does this mean na gugugol po ba tayo ng mas mahabang panahon or araw para po dun sa mga witnesses po na ipipresent natin from COA? Well, pipilitin pa rin nating paiksiin to, no? Well, we're talking about 800 plus documents, right? 820 to 840. So we will see if we could be allowed to just identify them in batches, meaning hindi na kailangang isa-isa, minsanan. So we'll try to do that later, or maybe just a sampling of the documents, no, to mga acknowledgement reports. So we'll see. But the goal is to try to finish everything today for this witness. So far po sa takbo ng paglilitis under the handling ni Attorney Lorna Capunan, kumusta po? At saka napansin po namin parang wala masyado objection. I think isa lang yung conclusion of law, yung nabanggit ni Attorney Poa. Well, nakita naman natin very straightforward naman kasi yung testimony nung testigo na to, no? So siguro that's why it's also hard to object, no? And again, these documents came from them. So, very difficult to contest it. No? Pati yung mga lahat ng ina-identify niya. Kanina, madami tayong documents. For example, nakita, pinapa-explain sa witness, anong ibig sabihin nitong mga to. At every time, lalo na yung portions, no, nakita natin na may direct hand ang Vice Presidente dito sa mga liquidation documents na to, no? At tinatanong siya anong significance nito pag merong approved by the Vice President or certification niya. So mahirap naman din itanggi siguro yan sa kanila, no? Dahil una-una sa kanila nanggaling ang dokumento. So, kaya nakikita natin yung paglatag ng testimonya nito medyo mas smooth. Siguro walang masyadong objections from them. Well, nakita din naman po natin sa
pagtatanong na may taas tayo ng confidence sa uri ng mga tanong na gusto lang malahad yung katotohanan. No, simple lang naman po sa simula ng pagtatanong ni Attorney Lorna Kapunan, nilatag naman niya yung objectives at nagtatanong doon sa anong alam ni State Auditor Mr. Wamil para po makita no yung objectives na gustong makuha. And again, no, dahil nga po ito ay mga tungkol sa dokumentong may common stipulations naman, hindi po mahirap makita at matunton ang katotohanan. Yung susunod natin na gustong tutukan no, ay tuloy-tuloy natin matrack saan ba napunta yung confidential intelligence funds na ito. Lalo na may mga pauna ng mga natatanong si Attorney Lorna Kapunan, gaya ng, di ba, may mga milyones na nakalagay supposedly for medicines or even for housing. Nandun ba yan sa in-enumerate ng joint memorandum circular na anong pwedeng paggastahan ng confidential and intelligence funds? Yan po ay babaybayin natin ng mas detalyado mamaya po. Okay, last na lang po, sorry. May Okta survey from July 4 to 11. Lumalabas po 43%, 4 out of 10 Filipinos naniniwala na ang pinakaseryosong allegation daw po sa articles of impeachment ay yung bribery. Although pangalawa po yung sa confidential funds. Any thoughts pa? Well, of course, we also listen to these surveys, but at the end of the day, these are just listening tools, these are just snapshots. So, but just the same, ang position naman namin dyan, lahat ng mga articles of impeachment na meron tayo, lahat yan, these are backed by strong evidence, no? At pagsisikapin natin, napatunayan, hindi lang isa, or hindi lang tayo magfo-focus sa isa sa articles dyan, but pagsisikapin natin, understand, no, ang malakas ang ebidensya natin hindi lang sa isang articles of impeachment at lahat ng mga yan. At siguro magdadagdag na lang ako, general comment, no, naiintindihan ko kung bakit yun yung mas interesado ang mamamayang Pilipino. Dahil yung dalawang artikulo na ito ay patungkol po sa pera ng bayan. 'Di ba? So pag sabi nating bribery, pera yan para may mangyaring decision point or policy point na hindi natin masasabi kung ito po ba ay ikakaganansya ng iisa or iilan o kung sino man. Tapos pag sinabi natin, ito nga, yung confidential and intelligence funds, andyan yung standing question ba, saan napunta yung pera na 612.5 million pesos in total from the CIF of OVP and DepEd. So, these are serious questions na tinitimbang ng taong bayan vis-a-vis dun sa sitwasyon nila. No, naaabot ba yung mga serbisyong dapat natatamasa nila sa pangkalusugan, sa edukasyon? No, dapat may mga perang napupunta doon, pero napupunan ba? No, nandyan din yung kung saan kailangan ng mas mataas na sahod, mas mababang presyo. Lahat po yan ay mga araw-araw na usapin ng taong bayan. At kung nakikita na may hindi tamang paggasta o kaya may tanong sa tama po ba ang paggasta o hindi, at seryoso enough yung evidence to cast doubt into that, hindi tayo nagugulat na ito yung tinitignan at the people are looking forward to. So ako, tuloy-tuloy naman po yung ating pag-invite sa pinakamarami na pagkatapos po ng press conference na ito, pagdating ng 1 p.m., magre-resume po ang impeachment court proceedings. So tunghayan po natin yung ano po yung testimonya ng mismong state auditor na siyang mismo, inisa-isa po niya yung mga dokumento. At nakita niya na may discrepancies enough na may mga desisyon ang mga COA patungkol po dito at gusto nating itimbang ano pong ibig sabihin nun sa fitness to rule, no? Pamumuno ni VP Sara Duterte. Hello, good afternoon po. Liana Escapante, GMA News Online. Yung sa part lang po ng stipulations, the OVP is still refusing to admit that it disbursed the 125 million in 11 days, kasi kanina very clear si Attorney Poa, no stipulation. Even if these 11 days information is based on COA records
na ang pinagbasihan ay OVP submissions. How do you respond to that lang na sa insistence nila na it didn't happen, yung 11 days disbursement? Well, at the end of the day, we can't force the defense to enter into any stipulations, ano? But of course, we leave it up to the impeachment court on how they'll take this refusal to enter into stipulation, diba? Even if, as you've stated, this matter is already clear from the documents submitted by the OVP itself. Oh, but at the end of the day, even if they'll not enter into that stipulation, no, we're confident that we have the evidence that we will be able to establish that fact. Follow up lang, sir, dun sa, ayan nga, yung kanilang 11 days na ano. Meron bang, on confidential, meron bang, yung sinasabi ng witness kanina, na hindi compliant dun sa joint circular, does he mean na yung mga recipients din ng fund are non-existent? Kasi sinasabi niya non-compliant dun sa joint circular. So I want to get a categorical statement lang on that. Well, Thank siguro you. sa part na yun, ayaw muna namin pangunahan pa yung entirety ng testimony ng witness. Doon pa lang naman siya, doon sa unang issuance ng Audit Observations Memorandum. So tatalakayin pa niya yan, no, yung mga susunod. After na-point out some discrepancies, nag-issue sila ng revised accomplishment report, no? Tapos yun na yung tatalakayin niya mamaya. Ano pa yung mga susunod na naging observations ng Commission on Audit, no? After nag-submit ng revised accomplishment report. I mean, the fact that they submitted an accomplishment report, an edit and a revised, means they acknowledged that they had to correct it. Meaning dun sa nauna, mayroong problema, may pagkukulang. Ano. So, mamaya, yan ang tatalakayin. Nung nag-submit ba sila, sufficiente na ba o may kulang pa rin? Ano? Dagdag ko lang din po na given nga po yung findings ni State Auditor Attorney Wamil, no, na yung discrepancies at kung maalala natin yung naging discussion nito sa Quadcom hearings, etc. Baka po hindi nga sufficient tong isang araw para baybayin natin lahat ng mga discrepancies na ito. So, hindi po natin papungunahan yung sasabihin ni witness, yung pagtatanong din po ng ating public prosecutors, dahil din po ay gusto natin yung buong detalye ay mabutbut natin dito sa proper forum na ito, isa-isahin natin siya hanggang matapos siya. No? Pero syempre, kaya po nangyari na yung common stipulations para po to save the people time, para po mas mapabilis din at hindi po unduly ay thousands of documents, isa-isahin talaga natin dito. Sir, good afternoon. Joseph po. Kay Attorney Tolosa, can you just say why is it relevant that the Vice President signed the disbursement vouchers and all that? Yung mga documents that her signature appears in, why is it important? And what does it say? Sige, to be exact, let me read it, no? This is what the certification states. No? For example, in the disbursement vouchers, no, which were submitted by the OVP. So it says here, they certified that the expense or cash advance was necessary, lawful, and incurred under the direct supervision of the signatory, and the signatory is the Vice President Duterte herself. Another one, a certification an accomplishment report, no, which were attached to the liquidation report submitted by the OVP. It says here that we certify that the certifying officer is accountable for the disbursement from the cash advance of the confidential funds. It also states here the expenses were incurred in connection with the agency's intelligence and or confidential operations and activities with supporting documents attached to the liquidation of the confidential funds. So what's the significance of that? It's clear that the Vice President had a direct hand on this. She signed it off, no? Not just the use, but the way that it was liquidated. So ngayon, sa pamamagitan ng mga susunod na testigo natin, makikita natin
naging tama ba talaga ang paggamit nitong confidential funds na to? Naging tama ba din ang pag-liquidate nito? No? These are confidential, these are public funds. So napaka-importante na mapakita na mapaliwanag sa gobyerno, sa COA, nitong dalawang ehensya na to na nagamit talaga nila sa tamang purposes na allowed under the law, no? At napatunayan nila to by complying with the liquidation process. So kapag hindi na-comply, maliwanag, no? May pananagutan ng Vice Presidente, no? Dahil na to mismo na dito sa certifications that she herself signed. Kailan kayo mag-Mary Grace Piatos, if ever? I'm sorry, can you repeat Kailan that? kayo mag-Mary Grace Piatos? Binibuild up niyo, di ba? Build up. But hintayin na lang natin, no? Papunta pa lang tayo sa mga acknowledgement receipts. So, hintayin natin yung magiging testigo ng witness paukol sa bagay. Malamang tomorrow acknowledgement receipts or kaya na dito? We'll see. Hopefully, there'll be enough time today. I think until 2 p.m. yata yung hearing or they're willing to extend it until 3 p.m. No? So, tignan natin. Okay, sir. Thank you. Thank you. Sir, since we're also on the topic of time, tatanong ko lang sana kasi nung before the session resumed, session ng Congress, yung hearing natin nagsisimula ng 2 p.m., paminsan umabot ng 7, so that's 5 hours. Ngayon parang kung magsisimula ng 10, so 11, 1 up to 12, tapos 1 to 3 or 1 to 2, parang 3 to 4 hours lang siya. Hindi ba kulang yung oras to present? Well, at the end of the day, no, yung mga ganyang bagay, administrative matters, sa discretion yan ng presiding officer and ultimately the impeachment court as a whole. So, kung anong maging pagpasya nila dyan, we will abide by it. Kung makikita nila sa pagtakbo ng mga sumusunod na araw ng paglilitis, mukhang kukulangin, maybe they'll make adjustments again. No? But sa ngayon, susunod kami kung ito yung patakaran na linatag nila para dito. But sir, do you have an opinion? Kasi although syempre discretion ng Senate Impeachment Court yun, tatanungin din naman nila kayo eventually what is your stand on this matter. Do you think kulang po ba? Or... Siguro titignan natin kasi kung maalala natin last week, maaga naman tayong natapos, no? So it's gonna be on a case-to-case basis, depende sa testimonya ng mga witnesses. So I guess we'll have to see this week, no? Kung kamusta. Kung we have 3 witnesses scheduled, no, to take the stand this week, ang 2 from COA and then 1 in dun sa Legislative Archives. So I'm sure we'll have to make adjustments. Kung mukhang kukulangin yung oras this week, then baka kailangang i-revisit yung time. Good afternoon po. May we know po kung meron kayong idea kailan na-release yung confi funds, particular po yung ginastos in 11 days, kung alam ninyo syempre. I think ito yung testify na nung first witness last week. No? If I'm not mistaken, December 20. Oh, December 20 niya na-issue yun, no? 2022. Kasalanan po ba ng Office of the Vice President or the Vice President herself kung ginastos in 11 days yung confi funds, alam naman po na ibinigay ng late? Tanong na kailangang sagutin dyan, no, is probable ba na ubusin itong 125 million sa loob lamang ng 11 days? Yun yung tanong dyan, no, na kailangan natin sagutin. Considering meron pang nakapasok dyan sa 11 days na yan na non-working holidays. Ano? So, kasi 20 yan, no, hanggang 31. So, syempre, meron Christmas break, etc. No? New Year. So, yun yung tanong doon eh. Kasi kailangan natin account paano inubos ng Office of the Vice President sa loob, supposedly, sa kanila nanggaling to, ng 11 days. Itong confidential funds na to.
Diba? Kasi nga, kailangan tuntunin yan at ang merong responsibilidad na ipaliwanag kung paano ginamit yung pera na yan at pakita na ginamit yan dun sa tamang purposes, no? Allowed purposes under the joint circular, of course, the office of the Vice President. No? So, hindi tayo dun sa tanong ng kasalanan ba niya at inubos niyan? Hindi dun sa 11 days, hindi ganun. Ano? Yung tanong is, napaliwanag ba niya ng mabuti kung ginamit ng tama just in 11 days itong 125 million? Sige po. Ay, siguro magdadagdag na lang ako. So, may ganyang standing questions, di ba? Siyempre, yung mga taong bayan, nawindang din doon sa 11 days. Pero ito rin po yung isa sa mga binukas noong may impeachment complaint na inihain o inendorso ang representasyong ito kasama ang Makabayan Bloc noong ito po ay isasalang sa House of Representatives, hindi lang po dito pero sa ibang mga isasubmit na reports ng OVP sa COA tungkol sa disbursement, may ilan po dito we describe as quote-unquote physical impossibility. So hindi ko na lang din po papangunahan yung ating mga butihing mga prosecutors or even witnesses in doing so, pero nasa public record po yun na may ganitong standing concerns, standing questions, ito po yung arena para i-resolve siya. Are you aware po kung bakit late din ni-release yung pondo, yung budget para sa OVP or DepEd regarding po doon sa confidential funds? I don't think any of the witnesses have covered that matter yet. No? We'll see kung makover yan ng mga other witnesses. But I guess at the end of the day, again, ang question kasi dito is yung dun sa accountability. Ano? Yung question dito is, napatunayan ba ng OVP na itong 125 million no, nagamit nila para sa mga allowed purposes under the joint circular? No? Napunta ba ito dun sa mga intended recipients supposedly? No? At malaki siyang katanungan, di ba? Paano mo inubos yung 125 million in 11 days? No? At ang may siyempre, pananagutan dyan sa public funds na yan ay yung kumuha at gumamit niyan, which is the Office of the Vice President, headed by the Vice President herself, of course. Thank you. Okay, Rosalie, your turn. Good afternoon po, sir and ma'am. Regarding naman po doon po sa absence po ni VP Duterte, si House Prosecutor Ridon po kasi pointed out na absent na naman, VP Duterte still absent on the 5th week of impeachment trial. Ano po ba ang official position ng prosecution team? Are you dismayed, disappointed, o wala lang para sa inyo yung pagiging absent po ni VP Duterte sa kanyang mismong impeachment trial? Of course, yung tulad ng sinabi na, magmula nung simula hanggang ngayon, naririnig natin yung kahilingan ng mga kababayan natin, no, na napaka-importanteng at mahalagang aligasyon ang kinakaharap ng Vice Presidente sa impeachment proceedings na ito. No? O, tulad nitong mga confidential funds, lalo't lalo na siya mismo no, ang pumirma nitong mga binasang iba't ibang dokumento kanina, yung dun sa certifications, dun sa attachments on the liquidation reports, na malinaw na meron siyang pananagutan sa dokumento, sa mga paggamit no, at pag-liquidate nitong dokumentong ito. So natural, sa pera na ito, sa public funds na to. So natural lamang na hanapin ng mga kababayan natin sa kanya na siya mismo ang humarap dito at tugunan itong mga seryosong katanungan na to. No? But but still, having said that, at the end of the day, sa ngayon, hindi natin siya mapupwersang humarap dyan, no? Dahil sabi nga, discretion pa rin naman niya ito at ng kanyang defense team. No? But it doesn't mean that we can just set aside kung ano din yung mga sentiment ng mga kababayan natin paukol dito. So, of course, we're dismayed, no, nawala siya at hindi pa rin niya hinaharap to hanggang ngayon kasi it also shows no, yung respect towards this not just the impeachment court, but this constitutional process. No?
So, abangan natin, titignan natin kung anong magiging aksyon at takbang na gagawin niya dito, kung eventually, harapin ba niya to at siya ba mismo ang sasagot sa mga seryosong katanungan na to. Ang idadagdag ko na lang din, hanggang ngayon, bukas ang impeachment court para po sa proactive participation ni VP Sara Duterte na siya nga po mismo ang nakasalang sa paglilitis na ito. Ang punto naman po ng paglilitis, yung pagbutbut ng ebidensya, ay para po kung may mga tanong ang mamamayan, masagot at magkaroon ng pananagutan kung yung sagot ay hindi po naaayon doon sa nakalagay sa batas, sa konstitusyon o sa mga rules ng ating mga ahensya para po paano hinahawakan yung pera ng taong bayan. So kung hindi po ulit present si VP Sara Duterte sa hearing na ito, kung mismong ang nangyayari at usapin ng taong bayan gaya ng Pax Silica ay wala rin po siyang comment or wala po siyang awareness, tuloy-tuloy yung dismaya ng mamamayan kung involved pa rin po ba si VP Sara Duterte sa iba't ibang mga may init na usapin at issue na pinapahalagahan ng mamamayang Pilipino. Hanggang ngayon naman, gusto natin, no, pag sinabi nating korupsyon, kung sinabi natin na may mga tanong tayo sa paggasta ng pera, may pananagutan. So sana po binubukas po ulit kay VP Sara Duterte na harapin po yung mga tanong na ito. Last follow-up na lang, sorry. Following po yung Okta Research Survey result po, yun pong 43% mas maraming Pilipino ang para sa kanilang pinakamatinding allegation is yung bribery against the Vice President. Following po nitong survey result na to, is it more unlikely for the prosecution team to waive or drop the article of impeachment na bribery? Of course, one of the considerations yan, but it can't be the only consideration, no, kung ano yung naging opinion ng mga tao. Siyempre, madami tayong titignan dyan. But siyempre kasama na din yung gusto nating mapabilis as a whole, no? Itong paglilitis na to. But again, at the end of the day, sa ngayon naman, wala naman kaming decision pa na mag-drop ng kahit na alin dun sa articles of impeachment. Sa ngayon, ang intention namin, no, tuloy ang pagpresenta ng ebidensya paukol sa 4 articles of impeachment. All right. Okay, short follow-up. Kasi about the survey. Ayun, short follow-up lang po dun sa short follow-up lang po dun sa survey kasi the survey also said na the same survey 10% of the Filipinos lang po yung naniniwala na malakas yung charge ng unexplained wealth and grave threats. Hindi po ba nakakabahala ito for the prosecution or how do you take this response from the Filipino people na sinurvey ng Okta Research? Well, una-una, tulad ng sabi namin dun sa research, of course, hindi naman natin yan basta-basta sinasang tabi, no? Pinapakinggan din naman natin yan. But mahalaga din, tignan natin din siguro, since this is just a snapshot, di ba, of the possible opinion of the public, but tignan din natin kung ano pang maging resulta ng iba namang survey firms, no, na magkakonduct ng sa kanilang sariling research, no. But kung ano man, no, ang lumabas sa mga surveys na to, for example, as you've stated dun sa unexplained wealth, again, hindi pa naman nakikita ng mga kababayan natin kung ano ba itong mga dokumento na to. So kami, nananalig kami na bigyan muna natin pagkakataon lahat ng mga kababayan natin makita tong dokumento na to, and then after mapresenta na to sa impeachment court, doon natin ulit tignan kung anong opinion nila, anong pag-uusga nila, dahil naniniwala kami, no, kapag nakita itong matibay na ebidensya na to, and again, these are, for example, the bank records, no one could contest, no, na hindi na pwedeng maspin ito at sabihin na gawa-gawa lang ng prosecution to or gobyerno, lalo na they will be coming from the banks. No? So bank records don't lie. So hintayin natin, bigyan natin ng pagkakataon muna ang prosecution, malatag itong mga importanteng financial records na to, and then tignan natin ulit kung ano magiging opinion ng mga kababayan natin.
Alright, on that note, maraming salamat po muli sa ating mga panauhin ngayon, si Congresswoman Rene Co, si Attorney J. Tolosa Jr., sa ating mga kaibigan sa media, at sa ating mga kababayan na patuloy na tumututok sa impeachment trial na ito. Muli po, sama-sama nating tugay-gayan kung ano pa mga kaganapan ngayong hapon na ito. Magandang hapon sa inyo lahat. Salamat po. Thank you, thank you. Salamat.